Sa ating apat na cast, or baka kami madagdag din si Mel at saka si Derek, sino sa mga close friend nyo sa showbiz na doon nyo na ibubuhos lahat na nararamdaman nyo kung may mga hanas, kung ma-emote kayo sa buhay o nakakainuman niya doon nyo, pwede nyo pa ma-share. Natawa agad si Siren. Uy, Siren, diba? Sumayin lang po, tapos ako lang po. Sino ba pwede mo ma-share sa amin na close mo sa showbiz na sa kanya mo ibinubuhos lahat ng mga hanas mo sa buhay? Ako po parang si Kuya yung wala talagang hintalo sa nangyayari sa buhay ko. Parang si Kuya Sinjan po yung yung sobrang updated po sa lahat ng kaganapan. Masaya man or hindi na mga ganap sa buhay ko, parang alam niya po lahat yun. Kahit walang alak, alam niya yun. As in, alam niya lahat, wala kang tinatago sa kanya. Wala. Pati love life at lahat. Opo. Siya yung unang makakaalam. Minsan ako na pa niya malaman bago sa bahay namin. Yun. Okay. So, Silent ganun din? Yes po, meron din po. Silent din ba? Meron din po yung sagot ko. Tsaka kami po kasi sa hindi po kahit matagal kami hindi nagkita. Tapos nagkita kami, kahit hindi kami araw-araw nag-uusap, tagal kami hindi nagkita. At ganoon pa rin, nandun pa rin yung relationship namin, yung kung paano namin tayo isa't isa. So, parang ganoon talaga yung tropahan namin. Sino pa? Sa inyo. Sino pa po sa inyo? Wala na po masyado na ina-open na ganun po yung Ganun yung bond. Ayaw talaga mag-uat. Yes po, yung ganun. Hindi niyo ba napag-usapan na sa shooting? Nagkwentuhan kami. Sorry po, hindi nag-usapan. Sa industry mo na. Yes po. Pero paano niyo na po yung friendship na yun? Hanggang friends lang talaga rin. Yes po, friends lang kami. Kasi simula bata pa naman po Di ba po kami. sa Santino? Friends na. Di ba po kami artista po. Parang tropang tigil na po talaga kami kaya hanggang ngayon po. Hindi na po. Basta mali. Yan po. Si JC. Ako, simula college siguro ako, meron na akong isang puntahan, si Jojit Lorenzo. Okay. May congrats, ang galing niya sa tatlong upuan. Ay, salamat po. At ang galing mo talaga sa mga stage plays. Thank you. So kayo ni Jojit doon. So ever since in 2007, nung college ako sa UP, at nung 15 years old ako, nung napanood ko siya bilang Basilio sa Gantimpala, siya na yung lagi kong pinupuntahan. Ang nagdala sa akin, nagpakilala sa akin kay Jojit Lorenzo ay si Miles Canapi at si Danny De Leon. Dinala lang nila ako doon sa Hiner, sa Camolin. Basta nagkaibigan, Aumbayan pa siya noon. Ay, hindi pa, Paresto pa siya noon. Ni Kuya Romney bago siya naging Aumbayan. So ever since si Jojit Lorenzo yung puntahan ko na may gusto akong ikwento or sa mga loob or gusto ko lang mag-release si Kuya Jojit. Platonic, dead platonic. Platonic. More on love life na ano sa kanya. Kasi bata pa ako, kilala ko na si Jojit, so parang marami na siyang gulungsan. So kahit nung nag-uumpisa pa lang ako bilang aktor, alam ni Jojit kung paano ako nag-umpisa. At may mga times din na tumiro na ako sa kanya dahil tiga-Pampanga talaga ako eh. So, si Jojit. Singit lang ako, JC. Ano yung fulfillment sa'yo pag masaan mo sa enjoy sa stage? Kasi napanood ka rin namin ng beses sa stage, sa Foxtrot, pati sa Tatulungan. Iba talaga yung fulfillment sa'yo as an actor kumpara sa TV at pelikula. Oo, iba. Lagi ko pa siya i-describe na para akong laging nagtatasa every time nasa theater ako. Kailangan ko lang tasahin ulit, kailangan ko lang bumuulit ng ibang mga discussion para makabumuulit ng bagong character. Para iba naman yung maipakita ko sa screen, para lagi akong merong bagong putahe. At kung nagluluto ako sa theater. Iba yung mga natututunan ko sa stage at yung confidence na nagbibigay sa akin ng stage at yung bonding at collaboration din ng stage. I mean, wala namang parehong mahirap yung stage at screen. So wala akong preference actually, pero lagi ako nagtatasa sa stage para may may sa screen. Thank you.
bahay sa dami ng mga halas mo sa buhay? So, Hindi. kanino ka nag-share talaga? Hindi tayo naman kasi, di ba, if you're in this industry, maraming kakilala yung ganyan. Pero, I only have, siguro mabibilang ko sa daliri ko, yan talagang kaibigan ko. I have my friends since grade 2. I have 5 of them since grade 2. So, hindi nagbago yun. They're not from the industry. Pero sa showbiz, si Andoy Nanay, tapos yan, si Angelica, si konti lang si Janine, gano'n. Janine Gajeli, yan, mga ganyan. Yan siya. Pero kami yung talagang, tapos gano'n din, yung matagal hindi nagkita, pero pag kailangan na, lalo na si Andoy ngayon nasa Subic eh. So pag lumuluwas, Mars, kamusta ka? Pag may mga post, Mars, kailangan mo ba mag-usap? Or pag siya naman, Mars, kailangan mo kausap, mag-ingat. More of love. Hindi. Hindi. Actually, of late, more of work, buhay-buhay. Tapos ngayon, more of, we're not getting any younger. Yung ganon. So parang, ano na yung ng buhay, paano na, tapos sa trabaho. Actually, mas gano'n na eh. Sa pagkatao, yung ganon. Ngayon, mas life, yung mortality. Yung ganon. Pero naniwala pa kayo doon sa sinasabi na minsan mas nakaka-open pa kayo sa mga stranger kaysa sa close friend mo talaga. Totoo ba yan sa inyo? Lalo na celebrity kayo. Sa akin, parang hindi naman ako lasingera, no? Pero I enjoy occasional drinking. It's a stress reliever, yung ganon. Yun lang talaga. Pero nakaka-relax siya. Pero ako, kahit na I know what I'm doing, so I also know who I talk to. Tapos, di ba, lalo na sa ako, you have to be careful, lalo na ngayon, di ba, social media. So, yeah. Ako siguro, I tend to open up to people for them to be comfortable with me. Para lang hindi ako mukhang mataas, siguro. So, nag-open up ako ng weaknesses ko right away sa strangers. Para lang hindi sila intimidated. Ganun tayo sa Ako po parang hindi naman po mas maraming nasasabi or mas feeling mo comfortable ka magkwento sa strangers kaysa sa mga kakilala mo kasi walang judgment. Pero siguro may therapeutic side din yung pagkukwento sa strangers kasi parang na-evaluate mo yung sarili mo, naging reflection siya, and may parang doon mo ma-realize na ganito ko pala ikwento yung sarili ko kung isa-summarize ko siya sa ibang tao. Kasi di ba parang pag may presumption na kapag sa kakilala mo or mutual friend. Pero kapag sa strangers, kaya mong mag-start ng buong story mo all over again na talagang from scratch. Yun na po. Pero I won't choose a stranger over a friend. Ako naman siguro, hindi ko po siya kayang gawin. Like, mag-open up sa isang stranger. Kasi, yun nga, mahihayin ako. Tapos, pag kinausap mo lang ako, tsaka ako magsasalita. Pero hindi yung tipong, ando na tayo sa usapan na malalim. Parang surface level muna tayo. Para akong makina ng kotse na kailangan mo nung pailitin para yung tipong mag-open up, para magkwentuhan. Pero, tsaka hindi rin po ako masyadong nainom, kaya hindi ako masyadong tawatin. Pero, yun yung Hanchika talaga, di ba, Miss Pai? Pero, actually, yun yung beauty ng film. Kasi siguro, kasi kami, di ba, as dahil sa trabaho namin, so nahubog na kami or na-condition na mahirap mag-open. Mag-ingat. Oo, mag-ingat. Pero, maybe if hindi ganito yung trabaho, pag pinanood mo, parang ang sarap ma-experience o maging adventure, no? Na, or pwede siguro sa amin pag nasa ibang bansa ka, di ba pag magta-travel ka mag-isa, and then you get to meet a lot of people or you get to meet people from different cultures,
Tapos, di ba, nag-share kayo isang gabi and then you open up. Yun, okay yun. Parang ang sarap ma-experience, pero kung dito, hindi. Pero let's say like me, di ba, it's a dream of mine na, you know, to travel alone. Once pa lang kasi anyway. To travel alone, meet people, meet strangers, and then, you know, you hear about their culture, yung buhay nila. Parang ang sarap mangyari. So, ganun yung pelikula. Okay, thank you. Last na lang. Pwede simulan natin kay Direk at kay Mel na rin. Kasi sa panahon ngayon, kami yan alam naman talaga na ini-emote ngayon ng mga tao, yung nangyayari sa ating bansa. Yun yung mga hanash natin, di ba ngayon? Sa mga pelikula natin, ilang percent ang kinakaltas na tax? 12% ba? Hindi pa kayo nag-worry na kasi ang ibang feeling ng iba lahat ng ginagawa natin may tax ito, tapos mapupunta na pala, ninanakaw lang pala. So baka maapektuhan yung pelikula kasi yung iba nga ayaw na magbayad sa income tax. May plano na silang huwag na magbayad pagdating ng income tax. Ngayon, baka maapektuhan din yung pelikula natin dahil iba na ngayon ang focus ng mga tao sa nangyayari sa ating bansa. May ganun din pa kayong fear or takot sa magiging kalalabasan sa takinia if ever? Tito Gorky, ang sasagot po dyan ay sila, sino po? Sila Tita Mel Start natin and kay Direk na kay Direk. Oh. Or baka may dagdag yung seat pilot. Well, sa akin, totoo naman na ang daming realities ngayon na biglang sumasampal sa atin. Diba? At of course, tama naman na harapin natin yon at maging involved tayo. And of course, may fear din ako na masyado tayong busy sa mga ganong klase ng issues. And tama na ma-involve tayo dahil we are taxpayers. Pero kaya sa akin, may mga ganitong pelikula na alam niyo, parang breaker siya sa mga nangyayari. Hindi this is to say na it's just an entertainment lang or di ba? Pero breaker siya eh. Since dramedy yung movie, matatawa ka sa lahat ng mga nangyayari sa atin, at the same time, affected ka. And I think dapat maganda yun eh, na i-acknowledge natin na may mga ganitong nangyayari, at the same time, i-accept mo, harapin mo. Parang gano'n yung sinasabi ng pelikula. So kung affected, of course, nakakatakot dahil lahat naman, ang tagal na natin affected eh. Industriya natin, di ba, since the pandemic, affected na tayo. Tapos ngayon, unti-unti tayo bumabangon na sana magtuloy-tuloy na. So, of course, yung tama ka naman, yung taxes sobrang Gusto mo din sa inuman na lang natin pag-isapan. oo nga eh. Yun. Yes. Tita Mel, ikaw ba? May dadagdag ka ba? Ako naman, yung nangyayari ngayon, kahit hindi ka uminom ng alcohol, nakakalasing naman talaga. Di ba, manood ka lang ng hearing, nakakalasing. Kahit tubig lang inom mo. Pero, talagang, this is, last year pa naman, challenging time for our industry. Kaya ang, ganun na lang sana yung